Good day mga kaiha, while walking, tara kwentuhan tayo. Ngayon naman pag-usapan natin yung isang karakter sa Bible na bagamat hindi siya yung bida, pero may makukuha tayong aral sa kanya. Pag-usapan natin si Obadiah na makikita sa 1 King chapter 18. Si Obadiah isang tagapangasiwa sa palasyo ng Haring Ahab. Bagamat sa mataas niyang posisyon at napapaligiran siya ng mga ng wicked king na si Ahab, nagpatuloy pa rin siya sa pagkatakot sa Diyos. Doon sa kwento, kahit masasama yung ginagawa ng mga tao sa paligid niya, hindi siya nakikisama kasi nangingibabaw pa rin yung pagkatakot niya sa Diyos. Na kahit na ang mga tao ay sumasamba kay Baal. Noong mga panahon na yun, si Queen Jezebel ay pinapapatay ang lahat ng propeta. Pero dahil si Obadiah ay may takot sa Diyos, ang ginawa niya, itinago niya yung 100 propeta sa kuweba. Tig-50 bawat kuweba. At dinadala niya ito ng pagkain at tubig. Ano yung moral lesson ng kwento? Si Obadiah hindi siya yung makapangyarihan kagaya ng hari. At hindi rin siya yung makapangyarihan propeta na kamukha ni Elijah. Pero ginawa niya yung makakaya niya. Kahit walang spotlight, kahit walang platform, kahit hindi nga siya propeta, ginawa niya. Isa pang aral sa kwento, na kahit walang nakakakita sa mga bagay na ginagawa mo, ituloy mo lang, basta alam mong tama. Sabi nga doon, if they don't appreciate you, don't worry, heaven is cheering you. Yung bang sa trabaho o kumpanya, pag alam mong mali yung ginagawa nila, yung bang hindi ka nakikisama sa kanila. Sa eskwelahan, ganun din. Pag alam mong mali yung mga ginagawa ng mga klase, gawin mo yung tama. At especially sa mga tahanan natin, na kahit na di na-appreciate yung mga ginagawa natin, okay lang. Basta tuloy lang natin yung nararapat. Tuloy lang natin magmahal. Tuloy lang natin yung karapat-dapat. Kaya kung ikaw may kakilala ka na tao na tapat na naglilingkod sa trabaho man, sa eskwelahan o sa bahay, itag mo, pasalamatan mo. Hoping mga kapatid na lahat tayo ay gumagamit ng Lord bilang modern Obadiah, na kahit wala nakakakita, ginagawa natin yung mga karapat-dapat sa Panginoon. Yun lang mga kapatid. God bless everyone.